naparoon kung nasan ka. Hindi namin kayang gawin ang manatili sa'yo kung hindi lang dahil din sa pag-ibig mo, Father. Only your love, Father, nagpapakapit sa amin, Ama. Pag-ibig mo, ang kabutihan mo sa buhay namin, Father. Ama, help us. Touch our hearts, our lives, Father, and help us set our eyes only to you, Father. We thank you, Father. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po. Good morning, good morning, good morning. Welcome ulit to the house of our Father. At welcome po ulit sa tahanan po ng Ama. We are in the series of our identity. Tayo po ay nasa usapin o serye po tungkol po sa ating pagkakakilanlan. Yeah, maybe several weeks more we'll talk about these matters. Siguro po mga ilang linggo pa po nating pag-uusapan ng tungkol po sa bagay na ito. Knowing our identity is also important. At ang malaman po natin ang ating pagkakakilanlan, ito po ay napakahalaga. Not because we are so important. Hindi lamang po dahil tayo ay napakahalaga. God is the one made us so important. Dahil ang Diyos po ang siyang lumikha po sa atin at nagpagawa upang tayo po ay maging mahalaga. As we studied, we are made by clays. Tulad ng napag-aralan po natin, tayo po ay nilikha sa pamamagitan po ng lupa. So that's why when we die, we will go back to lupa. Kaya pag tayo po ay namatay, ganun din naman, babalik po tayo dun sa ating dating anyo, yung lupa. But God made us so awesome. Pero bagamat ganun, ang Diyos, ginawa po niya tayong awesome. Actually, the word awesome now is so common for every matter. Sa katunayan, yung salitang awesome, hindi po yung pangkaraniwan sa ibang bagay. Something good, you will say, awesome. Siguro, pag may mga gandang nangyari, sabi niyo, maganda, awesome. But awesome was exclusively used for Him alone. Pero yung salitang awesome po, yun po ay salitang ginagamit lamang para sa Kanya. I think more than 10 years ago, we thought about this word, awesome. At siguro po mga 10 taon na yung nakalipas nung pinag-usapan po namin yung tungkol sa salitang awesome. Then one of the youth went to school. At yung isa pong kabataan na sa paaralan siya noon, Diba, you have religious class. meron pong klase noon para sa relihiyon. The pastor is the one talk about that word, awesome. At may isang pastor po na nagsabi tungkol dun sa salitang awesome. You can use awesome for Him alone. Dahil ang sinabi nga po ng pastor, yung salitang awesome, ginagamit lang yan para sa Diyos lang. But then you talk to the teacher, Sir, we are also awesome. Pero yung kabataan po natin na yun, sinabi niya dun sa pastor na nagtuturo ng oras na yun na, Sir, awesome din tayo. Then teacher asked him, who taught you that? At tinanong siya ng guro niya, sino nagturo sa iyo niyan? The youth told him, our pastor. At sinabi nga po ng kabataan natin na yung pastor po namin. Yes. Now it's
common for every matters. At ngayon po, bagamat pangkaraniwan yon para sa ibang bagay, When we describe Him, you are awesome God. pero pag isinilarawan nga po natin ang Diyos, ikaw ay awesome na Diyos. That's why when we greet, it's nowadays common, but you have to understand, only we greet to you awesome as what we describe, God is awesome. Kaya sa tuwing binabati po natin ang isa't isa, bagamat animo pangkaraniwan na lang po sa atin yun, pero dapat isipin po natin yung salitang awesome na yun ay ginagamit lamang upang ilarawan ng Diyos at ganun din po yung pagbati po natin sa I isa't think there is isa. also praise song, awesome God. I don't know full. Yun po, may kanta rin po na awesome God. Yeah. Anyway, we will understand how we are awesomely made. At mauunawaan po natin kung gaano po tayo nilikha ng dakila ng awesome. We started this study of knowing our identity with why we will go to heaven. At pinag-aralan nga po natin, pinag-uusapan natin yung tungkol sa ating pagkakakilanlan. Una sa pamamagitan ng bakit ba tayo pupunta sa langit. Because not other matters, heaven is a good place, no matter how lovesick is the reason why we will go to heaven. At yun nga po ay hindi para sa ibang bagay o dahil maganda sa langit, kundi para lamang sa isang dahilan kung bakit po tayo pupunta doon. Ayun po ay dahil tayo ay lovesick sa Diyos. As I am speaker for the service, Katulad po na ako ay isang tagapagsalita para po sa ating gawain, I was also blessed ako rin po ay na pinagpala because the Word of God. dahil po sa salita ng Diyos. We'll read it, okay, together, everybody. Okay, ready, get go. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. When I study, now on the earth, so many people, Kapag ako po ay nag-aaral, ngayon po sa panahon ngayon, dito sa mundo, napakaraming tao, it seems they are all healthy, but healthy is very small portion. na animo sila ay mga malulusog, pero yung totoong malulusog po, kakaunti na lamang. Think about yourself. Think- How many of your family members didn't take medicine? Isipin nyo na lang po, sa pamilya po ninyo, ilan sa pamilya nyo yung hindi na lang umiinom ng gamot? Even among the Christians, the children of God, Kahit po sa mga Kristiyano, sa mga anak ng Diyos. still they are physically sick. At ganun din, sila rin po ay mga may sakit sa pisikal. Even they are called children of God, Na kahit pa tinatawag na kayong anak ng Diyos, emotionally they are not so healthy sometimes. kahit po sa usaping emosyonal, hindi rin po sila malusog minsan. Also, especially spiritually, think about how many times Christians they heard what we are studying now. At mas lalo na po sa usaping espiritual, isipin niyo po, ilan kaya sa mga Kristiyano ang nakakarinig po ng mga salitang naririnig natin ngayon dito? When you heard the word of God, you got healed. At sa tuwing kayo po ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, nagkakaroon po ng kagalingan sa inyo. Knowing what you are, according to the word of God, is one part of the healing. At ang malaman mo kung ano ka o sino ka ayon sa salita ng Diyos, ito rin po ay bahagi ng kagalingan. Become more healthier, also become more stronger. Na ikaw ay nagiging mas malusog at ikaw ay nagiging mas malakas. For example, you give your attention to the others. Halimbawa, ibinigay mo yung atensyon mo sa iba You are so sensitive what they are talking about you. na masyado kang sensitive sa kung ano yung pinag-uusapan nila tungkol sa iyo. But now you heard, what they are talking about me is not so important. At ngayon, nalaman mo na yung sinasabi nila sa akin, hindi naman yun mahalaga. What God
told us who you are is important. Kundi kung ano yung sinasabi ng Diyos tungkol sa kung sino ako, yun yung mahalaga. That is, you have become healthier. At yun po sa bahagi na yun, mas nagiging mas malusog ka o You maayos become ka. stronger. At mas nagiging malakas ka. Also, some got wounded. Also, noticed, my wound was like that. At yung iba naman po na meron pong mga sugat, mapapansin nila, ganun din yung sugat na meron ako. Now, you check yourself by the word of God. I got hurt from parents, from my family members, from our school classmates. At ngayon susuriin mo yung sarili mo ayon sa salita ng Diyos at malalaman mo, yung sugat na to, nagmula to dahil sa naranasan ko sa pamilya, sa magulang ko, o sa paaralan. I was checked by them, but now, God made me so awesome. Na nung una, tinitingnan ko yung sarili ko ayon sa kanila, pero ngayon, tinitingnan ko na ayon sa salita ng Diyos na sinasabi niya kung ano ako. That's why some of you, when you heard the word of God, cried. Kaya yung ilan sa inyo, sa tuwing nakakakinig ng salita ng Diyos, Then, naiiyak kayo. You notice what you are now, that's why you want to be healed even. At napansin mo na kung ano ka ngayon, kaya gusto mo ring gumaling yung bahagi na yun. That's why word of God is alive and active. Kaya naman, ang salita ng Diyos ay buhay. Word of God will operate you, make more stronger, more healthier. At ang salita ng Diyos, ang siyang magpapagaling sa inyo upang kayo ay mas maging malusog at mas malakas. Amen. Then you will know you are the one has only one key. At malalaman mo na ikaw pala, nasa iyo yung nag-iisang susi. Nobody will change you. Walang sino man makapagbabago sa iyo. When you know who you are, then you are the one who will change yourself. Kundi kapag nalaman mo na kung sino ka, ikaw mismo yung magbabago sa iyong sarili. As you consider yourself is almost independent, Na parang tinuturing mo yung sarili mo na ikaw ay independent, malaya. you cannot blame others now. Ngayon, di mo na pwedeng isisi yung iba sa iba. As long as you can blame others, meaning you confess yourself is loser. At kapag sinisisi mo pa yung iba, ibig sabihin nun, sinasabi mo rin na ikaw ay talunan. When you hear the word of God, then you will know who you are. Then you are the one who will change yourself. Kapag narinig mo na ang salita ng Diyos at nalaman mo na kung sino ka, ikaw na dapat mismo yung magbago sa iyong sarili. Because you are the owner of your life. Dahil ikaw naman yung nagmamayari, buhay mo naman yan. Amen. Amen. Marian, say amen. Yeah. Matanda ako pero I could see you. Sorry. Anyway, the word of God is so alive and active. Ang salita nga po ng Diyos ay buhay. Then, God wants us to be stronger and healthier. At ang Diyos, nais niya na tayong lahat ay maging malusog at mas malakas. Amen. That's why we need to study 5 questions all the time. At kaya naman, kailangan natin pag-aralan palagi yung 5 katanungan. First question, our identity. Yung una po, tungkol sa ating pagkakakilanlan. Second, what God gave us, what we received from God. Ikalawa, ano yung ibinigay sa atin ng Diyos? Ano yung natanggap natin mula sa Diyos? Why God made us awesome, then He gave what He has, then what was the purpose? At kung bakit ba tayo nilikha ng Diyos na awesome at ibinigay niya lahat ng meron tayo ngayon, ano ba yung dahilan nun o layunin nun? It seems we are not so important. Na parang hindi yun mahalaga, ani mo? Maybe, I don't know, next week or other week, why God concerns our physical body much? At siguro sa susunod na linggo o sa ilang linggo, pag-usapan natin kung bakit ba masyadong iniisip ng Diyos, concern yung Diyos maging sa ating physical na kalagayan. And fourth is potential. At yung sa kaapat nga po, yung ating kakayanan. Then what we will go? Where we will go? At kung saan tayo patutungo. Now, we are in question number 1. At ngayon, tayo po ay nasa katanungan na una. We study these matters. We are new creation. At napag-aralan na po natin na tayo po ay mga bagong nilalang na. Yeah.
Some Christians, they even memorize it. I am new creation. Opo, kahit nga ibang mga Kristiyano, kabisado nila yan. Ako ay isang bagong nilalang na. But they don't know the value. Pero hindi nila alam yung halaga nun. Only what they said, I name tag new creation lang. Ang sinasabi nila na ako ay bagong nilalang na, parang name tag lang po. Also, we call ourselves, we are children of God. At ganoon din naman, tinatawag natin ang ating mga sarili na tayo ay mga anak ng Diyos. Then somebody will ask them, what does it mean you are children of God? Tapos pag may nagtanong sa'yo, anong ibig sabihin niyan na anak ka ng When Diyos? they don't know, sometimes they said, oh, pastor told us you are children of God. At hindi nga po nila alam yung sagot, tapos sasabihin lang nila, sabi ng pastor, anak na ako ng Diyos. Even we know this knowledge, At alam din po natin ito sa kaalaman, we are adopted legally in the family of God. na tayo po ay tinanggap sa legal na paraan bilang kabilang na sa pamilya ng Diyos. Even we call God Father, At tinatawag nga rin po natin ang Diyos na Ama. but it doesn't affect you what we know. Pero wala pa ring epekto po sa inyo kung ano po yung nalaman na natin. Because we didn't experience of it. Yun po ay dahil hindi pa po natin masyadong naranasan yun. Knowledge cannot change anything. Dahil kung kaalaman lang, wala pong mababago yan. Knowledge is not just storage, something in storage. Parang yung kaalaman, parang naka-stack lang po yan doon sa storage. For example, the medicine in a bottle, it doesn't affect you. Halimbawa po, yung gamot na nasa loob ng botilya, wala pong epekto yun sa'yo. You know, oh, that medicine will heal you of your diseases. Alam mo lang na yung gamot na yun na nasa loob ng botilya, yun yung magpapagaling sa sakit mo. Then, you have to trust in it and take it so that you will know the medicine is real or true. At kung gayon, kailangan mong pagkatiwalaan na yun yung gamot na magpapagaling sa'yo, kaya kailangan mong inumin yun para gumaling ka. That's why knowledge doesn't change anything. Kaya nga po, kung kaalaman lang, wala pong mababago yun sa'yo. When someone will say, I know, so what? Only knowledge cannot change anything. Kapag may nagsabi, alam ko na, alam ko yan, ano naman po ngayon? Kung mananatiling kaalaman lang yon, wala pong mababago. But knowledge will check you out. Pero yung kaalaman po na yun, yung tutulong para suriin mo yung sarili mo. Knowledge will guide you which way is right, which way is wrong. At yung kaalaman po na yun, yung gagabay sa'yo upang malaman mo alin yung tama sa mali. Then you will choose right way, then you will move on, then you will know what is right and wrong. At pipiliin mo yung tama at ikaw ay magpapatuloy at malalaman mo din mismo ikaw na kung ano yung tama at mali. Even though we know we are children of God, we are new creation, we call Father God, yet we live just like a loser in the world. At bagamat alam na nga po natin na ang pagkakakilanlan po natin ay anak ng Diyos at tinatawag po natin ng Diyos na Ama, pero yung pamumuhay po natin ay tulad pa rin ng talunan. Now we are studying what we are. At ngayon na pag-aaralan na po natin kung ano tayo. Then you will agree what Bible talk about you then. Ah, that's me. That's the first step. At una, kailangan mong sumang-ayon sa kung ano yung sinasabi ng Biblia sa'yo. Yun ba ako? Yun po dapat yung una, sumang-ayon ka. Then last week we talked about we are the seed of God. At noong nakaraang linggo nga po, napag-usapan din natin na tayo nga po ay buto ng Diyos. We will grow and He will become just like Him. At tayo po ay lalago at tayo po ay magiging katulad niya. As we studied long time ago already, tulad- we have DNA of God. At tulad ng napag-aralan po natin matagal na meron po tayo, taglay po natin yung DNA ng Diyos. We are awesome because of we are container of seed of God. Tayo po ay naging awesome dahil tayo po yung tagapagdala ng ng buto po ng Diyos. That's why what we studied, don't think about your physical value.
Kaya tuwing nag-aaral po tayo, wag niyo pong isipin yung halaga ng physical mo. You are also so beautiful, handsome, ugly, whatever. That's not so important. Kung maganda ka man o hindi, o ano pa man yan, o hindi po yun. It's only box. When somebody painted with gold paint, but inside there is stone, that's not real gold. Na parang mga box lang po yan, na kahit pinturahan mo ng gold yan, pero kung laman lang nun sa loob ay bato, o bali wala po yung panlabas, yung itsura. Do you know more value? You are more value than these matters. Alam niyo po ba na yung halaga mo ay higit pa dito sa mga bagay na to? What can you say? Ano po masasabi niyo? Is there any more value than this matter? Meron pa po bang mas mahalaga kaysa sa mga yan? That's why we'll study today. Yun po yung pag-aaralan natin ngayon. We are born again. Tayo po ay naipanganak muli. When we accept Jesus Christ, then Bible said, you are born in the family of God. At nung tinanggap nga po natin si Hesus Kristo, sinabi ng Biblia na tayo ay muling ipinanganak na kabilang na sa pamilya ng Diyos. That's why spiritually, yes, physically no, spiritually, you are one of my family member. Kaya naman po, bagamat sa pisikal, hindi po, kundi sa espiritual, sinabi po niya na kayo na, ikaw ay aking pamilya. That's why last week we saw we have a relationship with God in blood. Kaya nung nakaraang linggo, pinag-aralan natin na may relasyon po tayo sa Diyos bilang kadugo natin siya. Amen. Amen. That's why you must honor yourself as one member of God's family. Kaya dapat po, igalang ninyo ang inyong mga sarili na dahil kayo po ay kabilang o kadugo ng Diyos. Last week I joked to you, when you apply job, you have to put the name. At nakaraang linggo po, nagbiro po ko na pag nag-apply kayo ng trabaho, yung ilalagay mo na apelyido mo o family name, I put my name. at nilagay ko po yung pangalan ko. Hindi. Mary. Mary, ako po ba si Mary? Is it your real name? Eto ba? Sorry, I didn't get your permission. But when you change your family number, Pasco, then instead, what? When you put God, At imbis na Pasko, yung apelyido mo, lalagay mo ay God, you must be brave. kailangan mong maging matapang. If you put your family name instead of your family physical name, you put God, you know who you are. Kapag inilagay mo yung na ikaw ay kabilang sa pamilya ng Diyos, imbis na yung apelyido mo, matapang ka. It doesn't matter you are accepted, you are hired or not. O wala kang pakialam. Hindi po tutungkol sa ikaw ay matanggap o hindi. You will not negotiate the condition of company, but you will negotiate of what you want to do. Hindi ka makapag-negotiate dun sa gusto ng kumpanya, kundi ikaw kung ano yung gusto mo o dapat mong gawin. Even you pay 1 million a month, whatever, I must be in the church every Thursday. Na kahit pa sahuran ka ng 1 bilyon sa isang buwan, pero dapat po nandito ka tuwing linggo pa din. As long as you put it, then God will respond for everything what you will make plan. At basta yan po inilagay mo, ang Diyos, siya yung bahala sa lahat. Amen. Amen. That's what we are. Ay, yun po tayo. We are not loser. Hindi po tayo mga talunan. We are the victor. Tayo po ay mga mananagumpay. If you are afraid, you instead of putting your physical family name God, still you are not honorable for His family.
At kung hindi mo pa rin kayang ilagay na yung family name mo ay God, ibig sabihin po noon, hindi mo pa rin tinuturing yung sarili mo na ikaw ay kagalang-galang na miyembro o kapamilya ng Diyos. God said what? What? You are Gods. how many of Christians they consider they are gods? Ilan po kaya sa mga Kristiyano na tinuturing nila na sila din ay mga Diyos? Are you God? Kayo ba ay mga Diyos? Yeah. It's so important, but it's so dangerous actually. Opo, napakahalaga nito, pero ito rin po ay delikado. Without God, we cannot be God. Dahil kung wala ang Diyos, hindi tayo magiging Diyos. Yeah, God, we put capital G. Kapag yung Diyos yung pinag-uusapan, capital letter G po yun. But we put God for ourselves is small letter. At para naman po sa atin, small G lang po na God. Why? God. One family in blood, also we are gods. Bakit po? Dahil ang Diyos siya. At bilang kadugo niya o kapamilya niya, tayo rin po ay mga Diyos. Is it Apostle Paul said? Ito po ba ay salita ni Apostol Pablo? Who says so? Sino po nagsabi? We read John chapter 10, 34. Kasi go. Jesus answered them, "Is it not written in your law, I have said you are gods?" Who says so? Sino daw po yung nagsabi? He said, you are gods. Sinabi niya, ikaw ay Diyos. Kayo ay mga Diyos. Then, you know you are gods. What will you worry? At kung alam mo na ikaw ay Diyos, What ano will pa you- yung aalalahanin mo? What will you afraid? At ano pa yung katatakutan mo? Why will you try to listen to others what they are talking about me? At bakit ka pa makikinig sa iba sa kung ano yung sinasabi nila tungkol sa iyo? Amen. That's why the word of God is alive and active. Kaya naman po ang salita ng Diyos ay buhay. Yes, it doesn't matter what happened to you. Wala po yung pakialam kung ano po yung mangyari sa iyo. You are good, you are hurt, you are whatever. You are from broken family, whatever. It doesn't matter. Ikaw ay mabuti o ikaw ay nasaktan o anumang isang miyembro ng pamilya ka nang galing, hindi po ganun. Are you God? Kayo ba ay Diyos? Are you God? Kayo ba ay mga Diyos? It's up to you actually. What you will choose. What God consider you, what God gave you your identity, then you are the one will choose your own. At sa katunayan, nasa inyo po yun. Kung pipiliin nyo yung ibinigay sa inyo ng Diyos na pagkakakilanlan mo, na kung sino ka, nasa iyo na po yun kung ano yung pipiliin mo. Jesus used the Old Testament. Si Jesus, yung ginamit po niya ay kung ano yung nasa lumang tipan. Then Jesus talked to us, you are gods. At sinasabi nga po ni Jesus sa atin na kayo nga ay mga Diyos. Think about how many Christians, how many children of God, they know they are gods. Isipin niyo po, ilan sa mga Kristiyano, ilan sa mga anak ng Diyos na alam nila na sila ay mga They Diyos. want to be famous. Gusto nilang maging sikat. They could be famous just like God. Pwede din naman silang sumikat, katulad ng Diyos. Cannot. Pero God hindi po. is the highest. That God is the top. Dahil ang Diyos na po ang kataas-taasan. Then, Jesus said, you will see my Father. Ang sinabi nga ni Jesus na makikita ninyo ang Ama. When we know who is Jesus, we will know who is the Father. At kung kilala natin kung sino si Jesus, makikilala din po natin kung sino ang Then, Ama. as we studied, we call God Father. At tulad ng pag-aralan nga po natin, na tinawag na natin ang Diyos na ating Ama. Father is God. Ang ating Ama ay ang Diyos. Then we children, also gods. Kaya naman, tayo ng mga anak niya ay mga Diyos din. Amen. Our Father is human. Kung yung ating Ama ay tao, Then
we could be animals? Pwede ba tayo na hayop tayo? Cannot be. Hindi po pwede. Because he has image and likeness as a physical father. Also, we have image and likeness of a physical father. At kung ano yung wangis at tulad ng physical mong ama, magganon din yung magiging wangis at tulad mo. This is real value. At ito po yung tunay na halaga. We want to be called children of God. Gusto nating tinatawag tayo na anak tayo ng Diyos. Yes. Then you have to know how the children of God is valuable. Kung gayon, dapat mo ding malaman kung ano yung halaga ng pagiging anak ng When Diyos. you see 20 pesos coin, you know the value already. Kapag nakita mo yung isang 20 pesos na barya, alam mo na agad kung ano yung halaga nun, kung magkano yun. When you know you are God's, you have to know your value. At kung alam mo na ikaw ay Diyos, dapat alam mo rin yung halaga nun. Because your identity, what card written, you are God. Dahil yung pagkakakilanlan mo, yung nakalagay sa card, ay ikaw ay Diyos. You submit your identity card, ID, then you are not sure about your ID card. Pag binigay mo, ipinasa mo yung ID mo, yung identification card mo, tapos di ka sigurado sa pagkakakilanlan mo, It is so funny. nakakatawa po yun pag ganun. It's also so crazy. At parang kabaliwan po yun. Cannot be like that. At hindi po pwedeng ganun. When you hold your ID card, then you must be sure you are same with what? Your ID card. Kapag hawak mo yung ID mo, dapat kumpiyansa ka, sigurado ka na ikaw yun, na parehas yung nasa pagkakakilanlan mo sa ID at ikaw. God gave you ID. At ang Diyos, binigay niya na sa iyo yung It's pagkakakilanlan mo. invisible. ID na hindi It nakikita. depends on your faith. Dahil ito ay nakadepende sa iyong What pananampalataya. God told us, you take it as your own. Kung ano yung sinabi ng Diyos sa atin, tanggapin po natin yon na atin. That's what we call faith. At yun po yung tinatawag na pananampalataya. Just let what God told us is just information. No, it will take as mine. We call it faith. Hindi po na kung ano yung binigay sa atin ng Diyos sa pagkakakilanlan natin, mananatiling impormasyon lang, hindi po dapat tanggapin po natin na atin at yun po yung tinatawag na pananampalataya. I put my name. Dilagay ko po yung pangalan ko. Yes. Really? Nobody can look down at me. At wala pong sino man ang mamagaliit po sa Yes, akin. they can look down at me. Opo, pwede nila akong maliitin. Yeah, they could treat me as older one. At pwede nila akong tratuin na matanda na. Especially immigration. Oh, ano ba yun? Parang ganun. But I don't mind. Lalo na po sa immigration, pero hindi ko po yung iniisip. Wala akong pakay. Why? I know my identity. Bakit po? Dahil alam ko yung aking pagkakakilanlan. Except what they're talking about, they're thinking about you. Also, it depends on you. At kung tatanggapin ninyo kung ano yung sinasabi nila sa inyo, nakadepende rin po yun sa inyo. If you will accept it, you are judged. And then you conform yourself. That's what you are. According to what they are talking about you. At kapag tinanggap po ninyo yung sinasabi nila sa inyo, ibig sabihin na natulan mo na yung sarili mo at ikaw ay sumasang-ayon na yun ka nga kung ano yung sinasabi nila sa iyo. We are victims of our forefathers. Tayo pong lahat ay mga biktima po ng ating mga ninuno. They were not perfect. Hindi po sila mga perfect. Some our forefathers grown up in broken family. At yung ilan po sa ating mga ninuno ay lumaki sa hindi buong pamilya. My father was so strict. At yung aking tatay po sobrang strict. He never told me I love you. Kailanman hindi niya ako sinabihan na mahal niya ako. I am bunsu. Ako po ay bunso. My all sisters, only one son. At lahat po nung nakatatanda sa akin, mga ate ko, ako lang yung nag-iisang lalaki. I was born, my mother was 40. At ako po ay ipinanganak nung 40 taong gulang na po yung nanay ko. Yet, nobody told me, I love you.
Pero walang sino man yung nagsabi sa akin na mahal nila ako. For family, it's so hard to eat 3 meals a day. Mahirap po yung pamilya namin. Hirap kaming makakain ng 3 beses sa isang araw. My father all the time run after me with stick. At yung tatay ko, lagi niya akong hinahabol na may dalang pamalo. Yes. If I didn't meet God as my father, I could not treat to my two kids same way. At kung hindi ko po nakilala ang Diyos bilang aking ama, baka hindi ko po natrato yung aking mga anak na parehas ngayon. I know not all, but some of you got hurt from your own family members. At alam ko, hindi man lahat po sa inyo, kundi ilan sa inyo, nasaktan din po kayo ng sarili ninyong mga But pamilya. also from school, O yung iba po, galing din po sa from paaralan. company, O dahil din sa from your friends, whatever. kumpanya o mga kaibigan niyo po. Now, you know who you are now. Pero ngayon, alam mo na kung sino ka. Only you can protect yourself. Tanging ikaw lang ang makakapagprotekta sa sarili No mo. need to blame anyone. Hindi mo na kailangang sisihin ang sino man. Then you are the one stand as what your identity tells you. Dapat ikaw mismo yung tumayo sa kung sino o ano yung pagkakakilala mo. Then God said what? I am your what? Protector. I am everything about you. At ang sinabi ng Diyos, ano po? Ikaw ay aking poprotektahan. Ako ang lahat sa iyo. These two verses gave me everything. At ito pong verse na to, 2 verse na to, binigay mo na po nito lahat sa This is akin. also one of my favorite verses. At isa rin po ito sa mga paborito kong verses. Can you read it together? Cassette, go. Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born? Though she may forget, I will not forget you. See, I have engraved you on the palms of my hands. Your walls are ever before me. I will ask you, you mothers, Tatanungin ko po kayo, mga nanay. what is your first concern? Ano po yung una ninyong iniisip? Your babies. Yung mga anak po ninyo. Even you will give up your life, you will protect your children. Ibibigay nyo nga rin po yung buhay nyo, maprotektahan lang po yung inyong mga Yes. anak. Never, you cannot never forget your children. At kailanman, hindi nyo po makakalimutan ang inyong mga anak. What Bible says? 4:15? Though she will forget. Pero sinabi po sa verse 15, kahit pa makalimutan ka ng sarili Mother mong never ina. forget. Yet, even if I will not. Yung isang nanay, hindi niya kayang kalimutan yung anak niya. Pero sinabi po sa verse, kahit pa mangyaring makalimutan ka ng iyong Do nanay, you know why hindi he kita cannot forget kakalimutan. us? Alam niyo po ba kung bakit hindi tayo kayang kalimutan ng Diyos? He exchanged with you with His only Son. Dahil po, pinagpalit niya yung kanyang nag-iisang anak para po sa iyo, para sa inyo. God consider you, you are so important, as same as His only Son, Jesus Christ. At tinitingnan po kayo ng Diyos na napakahalaga, katulad po kung ano yung halaga ng kanyang nag-iisang Then anak na si He Jesus. carves your name on His palm. At inukit po niya ang iyong pangalan sa kanyang Hindi palad. sulat lang, curve. Hindi po yung basta nakasulat lang, kundi nakaukit po yung iyong pangalan. This one, Isaiah chapter 49, the Zion Israel complained to God. At dito po sa Isaiah chapter 49, yung mga Israelita sa Zion, nagrereklamo sila sa Diyos. If you are my God, why it happened to me? Na kung totoong Diyos kita, Diyos ka namin, bakit nangyayari ito sa amin? Are you existing? Nandyan ka ba talaga? Are you there? Nandyan ka ba talaga? If you are loving God, why it happened to me? Kung ikaw nga ay mapagmahal na Diyos, bakit ito nangyayari sa akin? Then God said, even if mother forget her child, I will never. At sinabi nga ng Diyos, kahit pa yung isang ina makalimutan niya ang kanyang anak, hinding-hindi ko kayo Then makakalimutan. what
16 said, I curve your name on my palm. At sinabi nga po sa verse 16, inukit ko ang inyong pangalan sa aking palad. But we usually think about ourselves but by what others think, talking about you. Pero madalas po, tinitignan natin yung sarili natin base sa kung ano po yung sinasabi ng iba patungkol po sa atin. God want you to be free. Ang nais ng Diyos, kayo po ay maging malaya. Amen. Amen. God want you to be happy. Nais ng Diyos sa kayo po ay maging masaya. As I told you, as much as you know your value, you could be happy. At sinabi ko na rin po sa inyo, kung gaano ninyo nalalaman ang inyong halaga, ganun din po kayo magiging masaya. We read, okay, Psalm 149, verse 3. Kasi go. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. How He heals you. Kung paano niya kayo pinapagaling. What you lost, Kung ano man po yung mga nawala sa inyo, then God gave you what you lost. binigay ng Diyos kung ano yung mga nawala sa inyo. That much, still okay. Yung pag ganun po ba, ayos yun? But God gave you billion times of what you lost. Pero higit pa doon, yung ibinigay po sa inyo ng Diyos sa nawala sa inyo. This one, only one explanation. God is just like mother. Ito po yung nag-iisang explanation sa Biblia na ang Diyos para din siyang ina. God has no gender. Ang Diyos wala siyang kasarian. He is spirit, Siya ay espiritu. but He described Himself as mother. Pero sinalarawan niya yung sarili niya na para din siyang isang Only ina. one verse. Ito yung nag-iisang verse We po. read it. Isaiah chapter 6, 11. Okay? 6, 1. Kasi go. For you will nurse and be satisfied at her comforting breast. You will drink deeply and delight in her overflowing abundance. Now, you mother, think about your baby. Kayo mga ina, isipin niyo po ngayon yung mga sanggol niyong Okay. anak. Then you feed baby from your breast. At pinadede niyo nga po yung inyong mga anak. Okay? Then you look down at the face of your baby. Tapos ngayon po, tinitingnan mo yung mukha ng iyong anak. This is what explains. Ito po yung pinapaliwanag dito. We must be like that. Dapat po ganun din po That's tayo. what God wants you to be. Ayun din po yung nais ng Diyos na maging ganun po kayo. God actually did it. At sa katunayan, ginawa po yun ng Diyos. He has done. Ginawa na po niya. But problem is, we didn't know that. Pero ang problema, hindi po natin alam. Problem is, we try to listen. Instead, we try to listen or trust. We try to listen At from ang others. problema po, imbis na marinig o pakinggan natin yung sinasabi ng Diyos tungkol po sa atin, yung iba po yung pinapakinggan natin. Then we lost the real value, absolute value from God. At nawala po sa atin yung tunay na halaga, yung absolute value na binigay sa atin ng Diyos. That's why Jeremiah said, okay, whatever you happen to you, whatever I will close it, I will heal you. At sinabi nga po sa Jeremiah chapter 13 na ano man yung nangyari sa'yo, nagawa mo, tatapusin na yon, isasarado ko na yon, at ikaw ay aking pagagalingin. Because they said what? You are called an outcast. You are driven out. Na dahil tinawag kayo ng mga outcast, ng mga pinaalayas, Nobody cares of you. at walang nag-aalaga sa inyo. But don't worry. Declare God, what? I will restore you everything what you wounded. Pero sinabi ng Diyos, huwag na kayong mag-alala. Dineklara po niya na ibabalik ko yung kalusugan ninyo at pagagalingin ko ang inyong mga sugat. This is word of God. Ito po yung salita ng Diyos. This is how God makes us so strong and healthy. At ganito po tayo nilikha ng Diyos at ginawa niyang malusog at malakas. Game ka na ba? Handa na po ba kayo? Game ka na ba? Game na. Why lungkot? Bakit po malungkot? He lost 20 pesos. Nawala sa kanya, nawalan siya ng 20 Okay. pesos.
For us, 20 pesos, nothing. But for the baby, just like that age, oh, ito malaki na. Malaking piso. Para po sa atin, parang wala lang halaga yung 20. Pero sa mga batang pasit na ganyan, mahalaga po yung 20. How can you make him happy? Paano po siya mapapasaya? He lost. He cannot find out anymore. Nawala sa kanya at di na niya mahanap. What do you do for your children? Ano pong ginagawa ninyo sa mga anak nyo? Anak, don't worry. Eto na. I will give you 20 pesos. Anak, huwag ka na umiyak, huwag ka na mag-alala. Ito, bibigyan na rin kita ng 20 pesos. Okay na ba? Ayos na po ba? Okay. Instead of giving 20 pesos, 1,000 bill. At imbis na 20 pesos yung binigay mo, 1,000 po yung binigay mo sa kanya. If your child knew the value of 1,000 pesos, what jump, mommy, and kiss, whatever, you are best. I love you, mommy, daddy, whatever. At kung yung anak nyo, alam na po yung halaga ng 1,000, pag binigyan nyo po sila, gagawin po nila yun sa inyo. Do you agree? Masangayon po ba Do kayo? you agree? What we got hurt from others, At ano man po yung sakit na naranasan po natin dahil sa that's iba. only, we consider is billion pesos. But for him, that's only 20 pesos. Para po sa atin, ang halaga noon parang 20 billion, pero sa Diyos, ang halaga lang noon parang 20 pesos. The word said, you have no value. At ang sinasabi ng mundo, wala kang halaga. Parents all the time, kaka. Tapos yung mga magulang, palagi din pong Speak, ganon, mura. na minumura. Even classmate or the family or the work place, whatever, what they said. At kahit yung mga kaibigan o kapamilya o kasama sa trabaho, may sinasabi din. We used to hear what they said. At madalas po, pinapakinggan natin ano man po yung sinasabi nila. That's why we have no peace. We are not happy. Kaya wala tayong kapayapaan, hindi rin po tayo masaya. How? Paano ba magiging masaya? How you can be happy? Paano po magiging masaya? That's what we studied about ourselves. Yun na po yung napag-aralan natin tungkol sa ating mga sarili. Now we know we are new creation. Ngayon, alam na po natin na tayo ay mga bagong nilalang na. We are also children of God. At tayo rin po ay mga anak ng We Diyos. call God Father. At tinatawag natin ng Diyos na Ama. Oh, even we are gods. At tayo rin po ay mga Diyos. What you lost, what you can't own, did whatever, forget about. Ano man po yung nawala sa inyo o mga sakit na nagkaroon po kayo, mga sugat na meron We ka, lost- wala na po yun. We lost 20 pesos. Nawala sa atin yung 20 pesos. God gave us not only 1,000 but billions. At binigyan po tayo ng Diyos, hindi lang 1,000 yung halaga, kundi mahigit pa sa bilyon. That's your value. Yun po yung halaga mo. God exchanged you with His Son. At ang Diyos, ipinagpalit niya para sa iyo yung kanyang nag-iisang anak. Amen. Not, I pray God will let you accept it as your own, as faith. At nananalangin po ko na tulungan kayo ng Diyos na tanggapin po yun bilang inyo at maging pananampalataya po. This is what studied. We are clays. At ito yung napag-aralan natin na tayo nga po ay mga clay. Yeah, we believers, Tayo- Christ is in us. Mga mananampalataya, naniniwala na si Kristo ay nasa atin. Yes. Then, this is what Bible describes. We have treasure in our jars. At ito nga po yung sinasalarawan ng Biblia na tayo po, taglayin natin yung kayamanan sa atin, parang jars of clay. We'll read again. Kasi it go. But we have this treasure in jars of clay to show that this all surpassing power is from God and not from us. Why God put His treasure in us? At bakit nga po inilagay ng Diyos yung kanyang yaman sa atin? To show to the world all what? All Surpassing. or surprising
power from God. Ito ay upang ipakita sa mundo lahat ng kakayanan na kapangyarihan ng Your Diyos. identity will show who is God to the world. At yung inyong pagkakakilanlan ang magpapakita kung sino ang Diyos dito sa mundo. God want to show Himself through you by identity. Ang Diyos, nais niya na ipakita yung kanyang sarili sa mundo sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng iyong pagkakakilanlan. That's why we must be God's. Kaya dapat po tayong maging mga Diyos. So that we will show who is God. Nang sa gayon, mapakita natin kung sino po ang Diyos. Amen. That's why God took you as very special. Kaya ang Diyos, kayo ay kanyang tinitignan na napakahalaga at espesyal. God need you. Dahil ang Diyos ay nasa inyo. Amen. That's why God made you special. Kaya ginawa po kayong espesyal ng Diyos. That's why don't compete. Kaya huwag niyo pong ikumpara yung sarili niyo sa iba. Clay. Ito po ay clay. Some clay beautiful. Yung ibang clay maganda, Some clay pangit. yung iba Whatever. naman hindi. That's what we used to compete each other. At madalas po yung nakikipagkompetensya tayo sa iba at kinukumpara natin yung sarili natin sa iba. When you know real value in you, you will never talk about your appearances. Pero pag alam mo, yung tunay na halaga na nasa iyo, na taglay mo, hindi mo ikukumpara at hindi mo natitignan yung panglabas na itsura. Later on, I will show you a very funny picture. At mamaya po ay papakita ko sa inyo ang nakakatuwang larawan. This one give you some ideas. At ito po, bibigyan kayo ng idea. Who is the one has wings? Sino po yung may mga pakpak? Sino yung may pakpak? Who is the one tied on the hold on the rope? At sino po yung may hawak ng tali? That's our past. Yun po yung ating nakaraan. What others are talking about you. Kung ano yung sinasabi ng iba tungkol sa'yo. But now we know we can release the tide by our own. Pero alam na po natin ngayon na pwede na nating alisin yung tali. Kaya nating alisin yun ng tayo lang. Don't be a victim by others. Huwag po kayong maging biktima ng iba. Amen. If you complain others, you are still tied by what they talking about you. At kapag nagrereklamo pa kayo dahil sa iba o sinisisi nyo sila, ibig sabihin, nakatali pa rin po kayo sa kung ano yung sinasabi nila sa inyo. Listen carefully. Makinig po kayong mabuti. Why others treat you like that? Bakit kaya ganun yung trato ng iba sa inyo? Why others get you hurt? Bakit nasasaktan kayo ng iba? Do you know why? Alam niyo po ba kung bakit? They don't have that treasure in them. Dahil wala sila nung kayamanan na yun sa kanila. They are victims from their forefathers or their surroundings. Dahil sila rin po ay biktima ng kanilang mga sinaunang ninuno o ng mga nakapaligid sa My kanila. only one concern for the others, do they have what I have? At yung isa lang po yung iniisip ko tungkol sa iba, meron ba sila nang meron Do ako? they have treasure which I have? Meron kaya sila nung yaman na meron ako? If not, whatever they have will be useless. Dahil kung wala, ano man yung meron sila, walang kwenta yon, bali Because wala. they will go to other direction. Dahil mapupunta sila doon sa ibang direksyon. Then they will suffer in that place eternally. At sila ay maghihirap ng walang hanggan sa lugar na yun. Very short, 100 years, it's very short when you compare eternity. Yung 100 taon, maiksi lang yun kung ikukumpara mo sa walang hanggan. And with that identity, with that treasure, we will go to heaven. At tayo, nataglay natin yung pagkakakilanlan na yun, yung yaman na yun, tayo ay mapupunta sa langit. Just like pig. Parang katulad po ng, Anyway, who can make the one who has free, the one who has the wings? at sino po yung makakapagpalaya doon? Who? Sino po? Who? Sino po? Nobody. Only
himself. Walang sino man, siya lang. How he can make free himself? Paano niya mapapalaya yung sarili niya? The Word of God. Sa pamagitan ng salita ng Diyos. You will know the truth. Truth will set you free. Malalaman mo ang katotohanan at yung katotohanan ang siyang magpapalaya sa Not iyo. only bondage of sin, Hindi lamang po yung tali ng mga kasalanan, God wants you to be free totally. kundi ang Diyos nais niya kayo na lubusan na maging malaya. Nobody can destroy your absolute value. Na walang sino man ang makakasira, makakawasak ng absolute identity na meron It's ka. time to untie or cut or destroy tali. At ito na po yung oras para putulin o sirain, wasakin yung tali na meron ka. That's why when I see the one who tied himself by others, I feel sad. Kaya pag may nakikita po ko na tinatali niya yung sarili niya dahil nakabase siya sa sinasabi ng iba, nalulungkot po ako. Our parents, Yung iba po, mga magulang, they tied their children with word. tinatali nila yung mga anak nila dahil sa mga salita nila. Actually, not tied. They kill their children word by word. At sa katunayan, hindi lang nila tinatali, pinapatay nila yung mga anak nila dahil Now- sa mga salita nila. Don't mind anything. Pero ngayon po, huwag nyo nang isipin yung anumang bagay. Now, we know the truth. Ngayon, alam mo na yung katotohanan. Amen. Truth will set you free. At yung katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Amen. If you hear, someone will tell you, pangit ka, whatever, you must be pity on them. Pag may narinig po kayo na sinabihan kayo ng hindi maganda, dapat po maawa kayo sa nagsabi. Meaning, they don't have a treasure either. They don't know the value, even they have a treasure. Ang ibig sabihin lang po noon, maaaring wala sa kanila yung yaman o meron man, hindi naman nila alam kung ano yung halaga nun. Amen. That's why someone will tell you the bad word, meaning surely they don't have treasure in them. At kapag meron nga po nagsabi sa inyo ng hindi magagandang salita, ang ibig sabihin po noon, wala sila nung yaman na yon. Meaning they are victims also. Ibig sabihin po noon, biktima lang din sila. Yet they don't know the solution. Pero hindi nila alam kung ano yung solusyon. At iba pa po, They don't know their absolute value. hindi nila alam yung kanilang absolute value. That's why they put the valuable things on them. Kaya ang inilalagay nila, yung halaga ng mga bagay na sinusuot nila. Treasure, even gold, whether you put the name gold or whatever, gold is gold. At yung halaga, ibig sabihin nun, parang katulad ng gold. Sulatan mo man yun na gold o wala, gold pa rin yung halaga nun. If you are not gold, maybe you are the one get sticker gold and put jewel on. Pero kunyari, hindi ka ginto. Yun, maglalagay ka, lalagyan mo na, ginto ka. Yun yung pagkakailanlan mo. Gold itself doesn't need to prove that they are gold. Dahil yung isang ginto, kung tunay kang ginto, hindi mo na kailangan patunayan na ginto ka nga. Somebody said you are gold whatever, you are not gold whatever, still gold. Kung may magsabi man na ginto yan o hindi, yung halaga noon, mananatili pa rin ginto. You don't know the value. That's why you try to attract their attentions. At di mo alam yung halaga mo, kaya nagsusuot ka upang ma-attract sila at yung maging Diba? attention I nila have sa'yo. value as much what I have. Na, meron akong ganitong halaga na meron ako. Even this one, even clothes, even cell phone, whatever. Ano mang mga bagay yun. Okay, I will show you very funny picture. Ito po, papakita ko po sa inyo yung nakakatawang How can you distinguish poor and rich? Paano mo malalaman kung sino o alin doon yung mayaman o mahirap? Okay, we'll see. Okay. Tingnan Count po down, natin. 1, 2, 3, and I will remove. 1, 2, 3. This one. Another 1, 2, 3. Does it go? 1, 2, 3. Can you see? Nakikita niyo po ba? Do you agree?
That's why whatever you wear will not destroy your what? Value. Kaya po, ano man yung isuot mo, hindi yun yung makakapagsira ng halaga mo. As long as clean, okay. Basta malinis, maayos na po yun. Okay? Why poor wear so many expensive matters? Bakit kaya siya nagsusuot ng mga mamahaling bagay? Oh, see? You see? What? See? Whatever. Ganun po. Even the one who know they're rich, the 100 pesos watch, others will recognize, maybe so expensive. At yung mayaman, yung totoong mayaman, kahit yung tag-100 piso lang na relo yung suotin nila, pag alam ng mga tao na mayaman sila, iisipin pa nun, mahal siguro yung relo na suot niya. What we eat is not so important. Ano man po yung kinakain natin, di mahal. Well, anyway, do you know the magsaysay price? At alam niyo po ba yung magsaysay price? Alam mo ba? Do you know who is that magsaysay? Kilala niyo po ba kung sino si magsaysay? It seems you don't know. Anyway, one Korean received magsaysay prize. At isang Korean, nakatanggap po siya ng magsaysay prize. His name is Kim Yong-gi yata? Kim Yong-gi. Ayan po yung pangalan niya. He's the elder. Matanda na po siya. He came to the Philippines to receive the magsaysay prize. Pumunta siya sa Pilipinas upang tanggapin po yung magsaysay prize. Then his son accompanied with him. At sinamahan siya po ng anak niya. Think about what he wear. Isipin niyo po ano po yung sinuot niya. Common dress. Pangkaraniwan lang po na And kasuotan. shoes was black rubber shoes. At yung suot niyang sapatos, ganun lang po. That was for the farmers alone. Na parang sinusuot po ng mga magsasaka. Yes, nowadays nobody use it. At sa panahon ngayon, wala nang gumagamit ng ganun. Then the son complained, rebuked his father. Tapos yung anak, pinagalitan niya yung tatay niya. Daddy, don't you understand this situation? Na, tay, hindi mo ba alam yung sitwasyon na to? You have to wear even leather shoes. Dapat suot mo yung sapatos na balat. Do you know what he told his son? Alam niyo po ba kung anong sinabi niya sa anak niya? Today, how many meals they eat? Ilang beses ba sila kumakain? The son said 3 times. 3 beses, sabi ng anak. Do they eat gold every meal? Kumakain ba sila ng ginto bawat pagkain nila? Son has no word. Walang nang nasabi yung anak. They eat 3 meals. Kumakain din sila 3 beses. I eat 3 meals. Kumakain din naman ako 3 beses. So, what does it mean? They eat gold every meal. Anong ibig sabihin po nun? Kumakain ba sila ng ginto? He knew his value. Ibig sabihin nun, alam niya yung halaga niya. It doesn't matter what we eat, what we wear. Hindi nakabase yun sa kung ano yung kinakain o sinusuot natin. That's real, actually. That story is real. Sa katunayan, totoo yung kwento po na yun. Anyway, this picture will give you some ideas. At ito pong larawan na to, bibigyan kayo ng idea. We call God Father. Tinatawag nga po natin ng Diyos na Ama. Now we know even He's King. At ngayon, alam din po natin na siya ay hari. That's why we will be King. Kaya naman, tayo rin po ay magiging hari. Amen? If you don't know, you will not be King. Oh, sorry. Kung hindi mo alam na ikaw ay magiging hari din, pasensya na po. Then, what we heard information, as information, will not change anything. At kung ano man po yung mga narinig natin na impormasyon, kung mananatiling impormasyon lang yun, wala pong mababago. When you experience, He is my real Father, Pero pag naranasan mo nga na siya nga ay iyong Ama, that's what we call baptism of Father.
Yun po yung tinatawag din na bautismo sa Ama. Okay? Then we understood this morning, we are God's. At naunawaan nga po natin ngayong umaga na tayo rin po ay mga If Diyos. you know you are God, then you will respect other Christians as God. At kung alam mo nga na ikaw nga ay Diyos, sirarespetuhin mo din, gagalangin mo rin yung ibang mga Kristiyano dahil sila rin ay mga That's why Diyos. Bible says, you honor others better than you. Ayun po yung sinasabi ng Biblia na igagalang mo, rerespetuhin mo yung iba nang higit pa sa iyong sarili. How you respect others better than you. Paano mo po yan magagawa na galangin sila nang higit pa sa iyong When sarili? you know your value, then we respect others as what you are. Yun po ay kapag nalaman mo na ang iyong tunay na halaga, gagalangin mo sila nang higit pa sa sarili mo. Then, finally, you have to call yourself, I am a God. At kailangan mo nga po na sabihin This sa iyong is sarili not from anything but from the Word of God. na kayo po ay Diyos. Hindi po ito nanggaling sa anuman o It's sino man. legal paper. Ito po ay nagmula sa Diyos at ito po ay legal. Nobody can change His Word. Walang sino man na makapagbabago ng kanyang mga salita. Even God Himself cannot change His Word. At kahit ang Diyos mismo, hindi niya pwedeng baguhin yung kanyang salita. First, honor yourself. Una po, kailangan ninyong igalang, respetuhin ang inyong mga Amen. sarili. Don't abandon your value, the absolute value for nothing. Huwag niyo pong ipawalang bahala yung halaga ninyo, yung absolute value na meron kayo para lang sa ibang bagay o walang kwentang bagay. You are God's, then you will commit sin. Simply cannot. Kayo ay Diyos, tapos gagawa ka lang ng kasalanan ng ganun-ganun lang, hindi po pwedeng ganun. As you bought rubber shoes, 12,000 pesos, then you will walk in the muddy place. Katulad ng bumili ka ng sapatos na ang halaga ay 12,000, ikaw ba ay lalakad-lakad ka lang sa maputik na daan? What will you do? Anong gagawin niyo po? Rainy season, you will not wear. Kapag umuulan, di mo yun susuotin. Tama ba? Then, you are the one to avoid dirty matters. Tapos ikaw mismo, iiwas ka sa mga marurumi. Somebody try to make dirty, what will you say? Oops, I cannot. Kapag may gustong dumumi nun, ano sabi mo? Hindi pwede. That's why I told you, honor yourself. Kaya nga po sinabi ko, igala lang po ninyo ang inyong mga sarili. Then, you will honor others. Lang sa gayon, igagalang mo rin yung iba. Amen. That's why, when you greet each other, from now on, you are awesome, you try to remember what we studied. At sa tuwing babatiin nyo nga po yung bawat isa ng You Are Awesome, simula ngayon, subukan nyo na pong alalahanin lahat ng mga napag-aralan po natin. Amen. Kung ano tayo at sino Amen. tayo. Let us all stand. Tayo pong lahat ay magsitayo. We will shout, I am a God, then we'll shout hallelujah. Tayo po ay sisigaw lahat ng I am a God at sisigaw po tayo ng hallelujah pagtapos As na. much as you convict yourself, shout, I am a God. At basta po kinukumbinsin mo yung sarili mo, sumigaw ka lang ng sumigaw na I am God. Until you have conviction as you are your God, Hanggang then we'll shout. sa magkaroon ka nga po ng kumpiyansa na ikaw nga ay tunay na Diyos, hindi po tayo titigil na sumigaw. Amen. Yes, I just told you, I will shout, I am a God, then hallelujah, we'll praise. At sa tulad ng sinabi ko, sisigaw tayo ng I am a God at hallelujah at purihin po natin siya. Are you ready? Are you ready? I will count 1, 2, 3, then we shout, I am God. 1, 2, 3, I am God. Hallelujah.
corrected us, change our identity from slave to your son. Father, thank you for your word. Thank you, Father, your presence. Even Father, thank you for your faithfulness. Oh, Father, we love you. May the grace of Jesus Christ, our Lord, our Savior, our Redeemer, our perfect example. You live on earth as a perfect example. Love Father, still you love us. Nobody can separate us from your love. Fellowship of Holy Spirit. Don't remind us all the time. We are God's. We are children of God. Be with you now, never, ever. That's why all children of God will agree and say, Amen, Amen, Amen. This week we have no EGF. This week no EGF. This week. Tama. Why we change? Check. Nung nakaraang linggo po, wala tayong EGF dahil itong darating na Biyernes po yung mga EGF. At bakit po ba binago yung We will schedule? have guests from Korea, 8. Dahil meron po tayong darating na bisita mula sa Korea, 8 po sila. 5 of them is students. At 5 po sa kanilang mga estudyante. Two of them is teacher and one is Pastor Jiang. At 2 po sa kanila ay guro at yung isa po ay si Pastor Jam. That's why we change to Kaya this binago po natin, nilipat natin ngayong week. darating na Biyernes. Saturday, they have activities in the pabahay. Sa Sabado po, meron silang gawain dito sa pabahay. Among youth, whatever, wants to join with them, you can come to the church. Kahit sino po mula sa mga youth, kung gusto ninyong sumama, pwede po pumunta lang kayo sa church. Age is 14 to 16 yata. At yung edad nila, ganun, mga 14 hanggang 16 years old. Okay, thank you. God bless you. Announcement po. Yung ating Lord's Service po, magsisimula po ng alas 8. So, paalala po, huwag po tayong mahuli, ha? Bago po mag alas 8, dapat nandito na po tayo. So, agahan po natin. Pag alis kung malayo po yung mga bahay-bahay natin, agahan po natin pag alis. Para alas 8, nandito na po tayo. So, pagkatapos po ng gawain ng Lord's Service, meron din po tayong gawain dito sa ating sambahayan, yung ating pananalangin kada alas 5 ng umaga. So, meron po tayong prayer dito, Lunes hanggang Biyernes po yan. So, pagkatapos po, meron po tayong gawain ng Wednesday. Miyerkules, prayer meeting naman po yan. So, kung may mga prayer request po kayo, dumalo po tayo. Alas 3 po yan ng hapon. So, babalikan po natin yung mensahe. Sabi nga po, kung may mga tanong, doon po sa prayer meeting, pwede pong magtanong. So, alas 3 po yan, Miyerkules. Pagkatapos naman po, meron po tayong gawain ngayon, yung ating mga kabataan, yung ating LK. Maya-maya po, mga 10:30. So, lagi po namin pinapaalala, kung may mga apo, anak po tayong maliliit, so ipadala, katulad yan, si Kuya, so ipadala po natin sila dito. Iwanan po natin dito, may mga magbabantay naman po. Pagkatapos po ng LK, meron po tang Youth and YA, yung ating mga kabataan at mga kadalagahan. May gawain po sila mamaya
alauna imedya po yan. And then po, yung ating, ano po yung dating na Biyernes? Yung ating AGF. So, kailangan po umatin po tayong lahat. Kung mga taga-Korea umatin, tayo pa kaya. Amen po? Amen. So, kami po'y nagpapasalamat sa nagdadala ng 100 na bigas. Maraming salamat po. Kung di pa po kayo magdala na po kayo. Thank you po. So, yung aking cell group po sa bahay po ni Nanay Sister Josephine Garcia. Bukas po yan, alauna ng hapon. Yung aming cell group. Kay Queenie naman po ay sa bahay po ni Sister Jeline. Sister Jeline. So, Webes po yan, alauna, imedya ng hapon. So, kay Clarissa naman po, Friday, di ba? Kay sa bahay po ni Sister Econ, alas 3. Kay April po, sa bahay po ni Sister Helen Espinido, Huwebes naman po, alas 4 po ng hapon. Sige po, thank you po. See you po next Friday at next Lord's Day. Maraming salamat po.